Isang milyonaryo ay pinagtawanan ng mga kabataan dahil siya ay paraplegic at nasa isang bus, ngunit isang matandang babae ang nagtanggol sa kanya at tingnan kung ano ang nangyari pagkatapos. Kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Tuloy tayo. Ang hapon na araw ng Maynila ay tumatagos sa mga bintana ng bus na 27, iniilawan ang pagod na mukha ni Maria Santos. Sa edad na 72, ang biyuda ay may dalang bigat ng buhay na puno ng mabigat na trabaho sa kanyang nakayukong balikat at sa mga kulubot na guhit sa kanyang mukha. Katapos lang niya ng isa pang nakakaubos na araw sa Mendoza Anak, kung saan siya ay nagtatrabaho bilang tagalinis sa loob ng mahigit 2 dekada. Umayos ng upo si Maria sa kanyang upuan, nagpapasalamat na nakahanap siya ng lugar para makapagpahinga ang kanyang nananakit na mga binti. Ang bus ay puno, tulad ng palagi sa oras na ito, ng mga taong pauwi na matapos ang isang mahabang araw. Ang mahinang usapan at ang kalampag ng sasakyan sa kalye ay bumubuo ng pamilyar na tunog na halos nakakaantok sa kanya. Nang nakita niya ito, isang binata sa wheelchair na nahihirapang mapanatiling balanse sa pasilyo ng bus. Napansin ni Maria kung paano siya nagsisikap na hindi mapansin, nakatingin sa sahig at naninigas ang balikat. May isang bagay sa kanyang ekspresyon, isang halong pagbitiw at dignidad na naantig kay Maria. Tumigil ang bus sa susunod na hintuan at isang grupo ng mga kabataan ang sumakay ng maingay. Pinagmasdan sila ni Maria nang may hindi pagsang-ayon habang sila'y dumadaan sa mga pasahero, tumatawa at nagtutulakan. Noon napansin ng isa sa kanila ang binata sa wheelchair. "Hoy, tingnan mo," sabi ng isang binata, siniko ang kanyang kaibigan. "May isa dyan na nabubuhay sa wala." Sagot ng isa, may mapanuyang ngiti. "Siguradong kumukubra ng malaking pensyon sa gobyerno, habang tayo'y kailangang magtrabaho ng husto." Ang tawa ng grupo ay umalingaw-ngaw sa loob ng bus, na nagdulot ng hindi komportableng tingin mula sa ibang mga pasahero. Naramdaman ni Maria na kumukulo ang kanyang dugo. Tumingin siya sa binatang nasa wheelchair, at nakita kung paano niya pinisil ang kanyang mga kamao sa kanyang mga hita, naninigas ang panga at nakatingin pa rin sa sahig. Nang hindi nag-iisip ng 2 beses, tumayo si Maria mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga tuhod ay nagprotesta, ngunit ang indignasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Lumapit siya sa grupo ng mga kabataan, na patuloy na gumagawa ng mababang komentaryo. "Tama na," sigaw ni Maria, ang kanyang boses ay nakakagulat kahit sa kanya sa tibay nito. Biglang tumahimik ang grupo, nakatingin sa kanya ng may pagkamangha. "Hindi ba kayo nahiya? Ganyan ba kayo pinalaki ng inyong mga magulang?" Nagtinginan ang mga binata, naguguluhan. Sinubukan ng isa na sumagot, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Maria. "Wala kayong ideya sa mga hirap na hinaharap ng binatang ito araw-araw," patuloy niya, itinuturo ang lalaki sa wheelchair. "Wala kayong alam tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga pagsisikap, sa kanyang mga pangarap. Ano ang karapatan niyong pagtawanan siya?" Ang katahimikan ay sumaklob sa buong bus. Lahat ng pasahero ay nakatingin sa eksena, ang iba ay may paghanga, ang iba naman ay hindi komportable. Ang binata sa wheelchair ay tumingala, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Maria na may halong gulat at pasasalamat. "Sa susunod na gusto ninyong husgahan ang isang tao," pagtatapos ni Maria, "tingnan muna ninyo ang inyong sarili sa salamin at tanungin ang inyong sarili kung gumagawa ba kayo ng anumang bagay para mapabuti ang mundong ito. At kung ang sagot ay hindi, mas mabuting manahimik na lang kayo." Ang mga kabataan, nahihiya, ay nagbaba ng kanilang mga tingin. Sa susunod na hintuan, bumaba sila sa bus ng tahimik, hindi nagtatangkang lumingon. Si Maria, ang puso ay tumitibok pa rin ng malakas, ay bumalik sa kanyang upuan. Naramdaman niya ang mga tingin ng ibang mga pasahero, pero hindi niya ito pinansin. Alam niyang ginawa niya ang tama. Noon niya napansin na ang binata sa wheelchair ay lumalapit sa kanya. Na may ilang kahirapan, nagmanyobra siya upang makalapit sa tabi niya. "Salamat," sabi niya sa mahinang boses. "Walang-walang gumagawa ng ganyan para sa akin dati." Tumingin si Maria sa kanya at nakita sa kanyang mga mata ang malalim na pasasalamat na naantig sa kanya. "Walang dapat ipagpasalamat," sagot niya na may pagod na ngiti. "Ito ang dapat gawin ng kahit sino." Anton Reyes, pagpapakilala niya, inaabot ang kanyang kamay. "Anton Reyes po." "Maria Santos," sagot niya nakikipagkamay.
Sa sandaling iyon, hindi maiisip ng sinuman sa kanila kung paano ang pagtitipong ito sa isang puno ng bus ay magbabago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Pinagtagni ng tadhana ang kanilang mga landas, at ang kwentong mabubuo ay magpapakabog sa pundasyon ng Mendoza Anak at maglalantad ng mga katotohanang matagal nang nakatago. Ang mga araw na sumunod sa insidente sa bus ay nagdaan sa tila normal para kay Maria. Nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain sa Mendoza Anak, nagmumunas ng sahig, naglilinis ng bintana at nagbabakante ng basurahan. Gayunpaman, may isang bagay na nagbago sa kanyang kalooban. Ang pakikipagkita kay Anton ay nagpukaw sa kanya ng kislap ng kuryosidad at isang bagong diwa ng layunin. Isang hapon, habang nililinis ang mga opisina ng mga ehekutibo, hindi maiwasan ni Maria na mapansin ang isang nakabalangkas na larawan sa mesa ni Eduardo Mendoza, ang kasalukuyang CEO ng kumpanya. Ang larawan ay nagpapakita ng isang grupo ng mga nakangiting lalaki sa tila paglulunsad ng kumpanya. Tumigil ang kanyang mga mata sa isang pamilyar na mukha, si Anton, mas bata at nakatayo, may ekspresyon ng pagmamalaki at pag-asa. Sumimangot si Maria, nalilito. Paano posible na si Anton, ang binatang kanyang ipinagtanggol sa bus, ay lumabas sa isang napakahalagang larawan ng Mendoza Anak? Sinakop siya ng kuryosidad, at nagsimula siyang mas bigyang pansin ang mga pag-uusap at mga dokumento na nakikita niya habang ginagawa ang kanyang mga gawain sa paglilinis. Samantala, si Anton ay patuloy na nag-iisip tungkol kay Maria mula noong araw na yon sa bus. Ang kanyang pagpapakita ng katapangan ay malalim na nakaantig sa kanya, pinapaalala sa kanya ang kabutihan na umiiral pa rin sa mundo. Determinado na pasalamatan siya sa anumang paraan, nagsimula siyang pumunta sa hintuan ng bus malapit sa Mendoza Anak, umaasang makikita siyang muli. Isang hapon, nagbunga ang kanyang pagtitiis. Nakita niya si Maria na lumabas ng gusali, kitang-kita ang pagod sa kanyang lakad. Lumapit si Anton, kinakabahan ngunit determinado. Maria, malumanay niyang tinawag. Bumaling siya, nagulat na makita siya. Anton, ano ang ginagawa mo rito? Ako gusto kitang pasalamatan ulit sa ginawa mo, sagot niya, may mahinang ngiti. Nagtataka ako kung gusto mo bang magkape kasama ko. Nag-alinlangan si Maria sandali, ngunit may isang bagay sa tapat na tingin ni Anton ang humikayat sa kanya. Sige, pumayag siya na may pagod na ngiti. May alam akong lugar malapit dito. Sa kapihan, habang nagbabahagi ng kape at ilang tinapay, ang pag-uusap ay dumadaloy ng may nakakagulat na ginhawa. Nakikinig si Anton ng may tunay na interes habang si Maria ay nagsasalita tungkol sa kanyang buhay, sa mga taon na nagtatrabaho siya sa Mendoza Anak, sa kanyang pang-araw-araw na pakikibaka at maliliit na kaligayahan. Dapat mahirap, komento ni Anton sa isang punto. Ang Mendoza Anak ay hindi kilala sa magandang pagtrato sa kanilang mga empleyadong may mababang ranggo. Tumingin si Maria sa kanya ng may kuryosidad. Mukhang alam mo ang maraming bagay tungkol sa kumpanya, napansin niya. Bahagyang naninigas si Anton, ngunit napanatili niya ang neutral na ekspresyon. May mga narinig ako, sagot niya ng malabo. Sa mundo ng negosyo, mabilis lumaganap ang balita. Habang dumadaan ang mga linggo, si Anton at Maria ay bumuo ng isang karaniwang gawain. Regular silang nagkikita para sa kape, at unti-unti, isang hindi inaasahang pagkakaibigan ang nagsimulang mamukadkad sa pagitan nila. Humanga si Anton sa lakas at dignidad ni Maria, habang nakatagpo naman siya ng nakakapanatag at nakakapukaw na kasama. Gayunpaman, hindi maaalis ni Maria ang pakiramdam na may itinatago si Anton. Ang mga hindi sinasadyang pagtukoy niya sa Mendoza Anak, ang detalyadong kaalaman na tila mayroon siya tungkol sa kumpanya, lahat ng ito ay nagpapalaki ng kanyang pagdududa. Ang larawan na iyon sa opisina ni Eduardo Mendoza ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nililinis ang mga file ng kumpanya, natagpuan ni Maria ang isang lumang at maalikabok na dokumento. Ito ang orihinal na akta ng pagtatag ng Mendoza Anak. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ito at binasa ang mga pangalan ng mga tagapagtatag. Doon, sa itim at puti, ay ang pangalang nagkumpirma ng kanyang mga hinala, Anton Reyes. Ang ay nag-iwan sa kanya ng walang hininga. Si Anton, ang binata sa wheelchair na kanyang ipinagtanggol sa bus, ang kaibigan na kasama niyang nagkukape at nag-uusap, ay sa katunayan ang orihinal na tagapagtatag ng Mendoza Anak. Ang kumpanya na ngayon hindi na siya pinapansin at tinatrato ang mga empleyado tulad ni Maria ng may kaunting respeto.
Libu-libong tanong ang bumaha sa kanyang isipan. Bakit hindi sinabi ni Anton ang katotohanan? Ano ang nangyari para mawala sa kanya ang kontrol ng kumpanya? At bakit patuloy siyang bumibisita sa isang simpleng tagalinis? Itinago ni Maria ang dokumento sa kanyang bag, ang puso ay mabilis na tumitibok. Alam niyang ang pagtuklas na ito ay magbabago ng lahat. Ang katotohanan ay kailangang lumabas, at kapag nangyari ito, wala nang magiging pareho sa Mendoza & anak, ni sa kanyang relasyon kay Anton. Habang papalabas siya ng gusali ng hapong iyon, gumawa si Maria ng desisyon. Haharapin niya si Anton at hihilingin ang katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano ito kasakit o komplikado, karapat-dapat siyang malaman ang buong kwento. At sa katotohanang iyon, marahil, maaari nilang simulang tuklasin ang lambat ng mga kasinungalingan at pagtataksil na tila bumabalot sa Mendoza & anak. Ang hindi alam ni Maria ay ang kanyang pagtuklas ay malapit nang magpasimula ng isang serye ng mga pangyayari na yuyugyugin ang mismong pundasyon ng kumpanya at magbabago magpakailanman ng buhay ng lahat ng kasangkot. Ang kape ay umuusok sa mga tasa sa harap nila, ngunit walang sinuman ang humahawak nito. Ang tensyon ay kapansin-pansin sa maliit na sulok ng kapihan kung saan si Maria at Anton ay madalas nagkikita noon. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, walang kamaraderyahan sa hangin, tanging katahimikan na puno ng mga hindi tinanong na tanong at mga katotohanang malapit ng ilantad. Huminga ng malalim si Maria, tinitipon ang lakas ng loob para sirain ang katahimikan. Sa nanginginig na mga kamay, inilabas niya ang dokumento mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Anton, sinimulan niya, ang kanyang boses ay halos bulong, kailangan kong ipaliwanag mo ito sa akin. Lumalaki ang mga mata ni Anton nang makilala ang papel. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, at sa isang sandali ay tila ipagkakailan niya ang lahat. Ngunit pagkatapos, ang kanyang mga balikat ay bumaba na nagpapahiwatig ng pagkatalo. Sa palagay ko ay tanging panahon lamang, bulong niya, hinahaplos ang kanyang pagod na mukha. Maria. Ako ang nagtayo ng Mendoza & anak. Ang kumpirmasyon, kahit inaasahan, ay tumama kay Maria na parang sampal. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit nagkukunwari ka sa buong panahong ito? Tumingin si Anton sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng halong kahihiyan at sakit. Dahil gusto kong makita mo ako bilang Anton, simpleng Anton. Hindi bilang dating negosyanteng bumagsak sa disgrasya, hindi bilang lalaking nawalan ng lahat. Ako lang ako. Naramdaman ni Maria na ang galit at kalituhan ay naghahalo sa kanyang kalooban. Pero patuloy kang pumupunta para makita ako, nakikipag-usat sa akin tungkol sa kumpanya na parang wala kang alam. Kasinungalingan ba ang lahat? Hindi, matibay na sagot ni Anton. Ang ating pagkakaibigan ay hindi kailanman naging kasinungalingan, Maria. Ito ang pinakatotoo na mayroon ako sa loob ng mga taon. Unti-unti, habang ang kape ay nakakalimutang lumamig, sinimulan ni Anton na ibunyag ang kwento. Nagsalita siya tungkol sa kung paano niya itinatag ang Mendoza & anak na may pag-asa at malalaking pangarap, kung paano ang kumpanya ay mabilis na lumago sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit nagsalita rin siya tungkol sa pagtataksil, kung paano si Eduardo Mendoza, na kanyang pinagkatiwalaan bilang kasosyo at kaibigan, ay pinaglalaruan ang mga bagay para makuha ang kontrol. Isang mahusay na pagkilos, paliwanag ni Anton, ang kapaitan ay halata sa kanyang boses. Nang ma-realize ko kung ano ang nangyayari, huli na ang lahat. Nakumbinsi ni Eduardo ang board of directors na ako ay incompetent, na dinadala ko ang kumpanya sa pagkasira. Tinanggal nila ako sa sarili kong kumpanya. Nakikinig si Maria na sisindak. Pero paano nila magagawa yon? Wala bang katibayan ng iyong kawalan ng kasalanan? Ngumiti si Anton ng malungkot. Si Eduardo ay napakahusay, Maria. Pumeke siya ng mga dokumento, pinalaro ang mga numero. At ako ay dumadaan sa isang mahirap na panahon sa aking personal na buhay. Kamamatay lang ng aking asawa, at hindi ako nasa aking pinakamahusay na sandali. Sinamantala ni Eduardo ang kahinaang iyon. At ang iyong kondisyon, tanong ni Maria, itinuturo ang wheelchair. Lumabo ang mga mata ni Anton sa alaala. Isang aksidente, hindi nagtagal matapos mawala ang kumpanya. Nawasak ako, nagmamaneho ng hindi maingat. Binayaran ko ang halaga. Ang katahimikan ay muling bumagsak sa pagitan nila, ngunit sa pagkakataong ito ay puno ito ng pag-unawa at pakikiramay. Naramdaman ni Maria na ang kanyang inisyal na galit ay kumukupas, napalitan ng malalim na awa.
Bakit ka bumalik sa paglapit sa kumpanya? Malumanay na tanong ni Maria. Bakit ilalagay sa panganib ang iyong sarili na makilala? Bumuntong hininga si Anton, ang kanyang tingin ay nawawala sa malayo. Sa simula, ito ay ang kapaitan. Gusto kong makita kung ano ang naging kapalaran ng aking pangarap. Ngunit pagkatapos nakita kita, Maria. Ang iyong katapangan sa boss, ang iyong dignidad sa kabila ng mga kahirapan. Pinaalala mo sa akin kung bakit ko itinatag ang kumpanya sa unang lugar para gumawa ng pagkakaiba sa buhay ng mga tao. Naramdaman ni Maria na may nabubuo sa kanyang lalamunan. Anton, ako Hindi, hayaan mo akong tapusin, malumanay na pagputol niya. Ang makita ka at ang ibang mga empleyado na nagpupumilit araw-araw habang si Eduardo at ang kanyang pamilya ay namumuhay sa karangyaan, ginawa akong mapagtanto na hindi ako maaaring patuloy na magtago. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Nagliwanag ang mga mata ni Maria ng halong pag-asa at pag-aalala. Ano ang iniisip mong gawin? Lalaban ako para mabawi ang aking kumpanya, pahayag ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa iyo at sa lahat ng naabuso ng mga Mendoza. Ngunit kailangan ko ang iyong tulong, Maria. Kilala mo ang kumpanya mula sa loob, nakikita mo ang mga bagay na hindi ko makita. Nag-alinlangan si Maria, ang takot at emosyon ay nagbabaka sa kanyang kalooban. Anton, ako ay isang tagalinis lamang. Ano ang magagawa ko laban sa isang tulad ni Eduardo Mendoza? Hinawakan ni Anton ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya. Ikaw ay higit pa riyan, Maria. Ikaw ay matapang, ikaw ay matalino, at mayroon kang diwa ng katarungan na desperadong kailangan ng mundong ito. Magkasama, kaya nating gawin ito. Sa sandaling iyon, habang ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa mga bintana ng kapihan, naramdaman ni Maria na may nagbabago sa loob niya. Hindi na siya simpleng pagod na biyudang naglilinis ng mga opisina, siya ay isang babae na may layunin, isang kakampi sa isang labanan para sa katarungan. Sige, sabi niya sa wakas, hinihigpitan ang kamay ni Anton. Tutulungan kita. Saan tayo magsisimula? Ang ngiti ni Anton ay nagliwanag sa kanyang mukha, binubura ang mga taon ng kapaitan at kawalan ng pag-asa. Una, kailangan natin ng impormasyon. Kailangan nating malaman kung paano gumagana si Eduardo ngayon, ang kanyang mga kahinaan. At pagkatapos planuhin natin ang ating susunod na kilos. Habang palabas sila ng kapihan, wala sa kanila ang napansin ang figura na nagmamasid sa kanila mula sa kabilang daan. Si Jasmine Mendoza, ang anak na babae ni Eduardo, ay nakilala si Anton. Ang kanyang isipan ay gumagana ng mabilis, pinoproseso ang nakita. Ano ang ginagawa ng orihinal na tagapagtatag ng kumpanya, kasama ang isang tagalinis? At bakit sila ay mukhang magkakasabwat? Inilabas ni Jasmine ang kanyang telepono, nag-aatubili kung dapat niyang tawagan ang kanyang ama. May isang bagay sa eksena na nakita niya ang pumigil sa kanya. Lagi siyang may mga pagdududa tungkol sa kung paano pinapatakbo ng kanyang ama ang kumpanya, tungkol sa mga kwentong kumakalat tungkol sa kung paano siya nakaabot sa kapangyarihan. Marahil, naisip niya, oras na para malaman ang katotohanan sa kanyang sarili. Samantala, sa mga opisina ng Mendoza Ampersand anak, si Eduardo Mendoza ay nirerepaso ang pinakahuling mga ulat pinansyal na may ngiti ng kasiyahan. Lahat ay ayon sa plano. O iyon ang akala niya. Wala siyang ideya na, sa mismong sandaling iyon, ang mga binhi ng kanyang pagbagsak ay itinanim ng isang hindi inaasahang alyansa sa pagitan ng kanyang dating kasosyo at isang simpleng tagalinis. Nakahanda na ang tabla, nagsisimula ng gumalaw ang mga piyesa. Ang labanan para sa kaluluwa ng Mendoza Ampersand anak ay malapit nang magsimula. Ang mga sumunod na araw sa paghahayag ni Anton ay naging isang ipu-ipo ng aktibidad para kay Maria. Sa umaga, nagpapatuloy siya sa kanyang karaniwang gawain sa Mendoza Ampersand anak, nagmumonas ng sahig at naglilinis ng mga opisina. Ngunit ngayon, bawat kilos ay may nakatagong layunin. Ang kanyang mga mata, dating pagod at buong pagsuko, ngayon ay sumusuri sa bawat naiwang dokumento, bawat bulong na pag-uusap sa mga pasilyo. Sa hapon, nagkikita sila ni Anton sa isang maliit na apartment na inupahan niya bilang base ng operasyon. Doon, sa isang sirang mesa na puno ng mga papel at mga tasa ng kape na kalahating naubos, nagbabalangka sila ng kanilang mga plano. Minamasdan ko ang mga kilos ni Eduardo, ulat ni Maria isang hapon, binabagsak ang isang tumpok ng mga tala sa mesa.
Mukhang nagbabalak siya ng isang malaking ekspansyon, pero may kakaiba sa mga numero. Sumimangot si Anton, sinusuri ang mga tala ni Maria. Ekspansyon iyan ay tunog ni Eduardo. Laging gusto ng higit pa, anuman ang halaga. Ang problema ay nahihirapan ang mga empleyado, patuloy ni Maria. Binawasan nila ang mga benepisyo, dinagdagan ang oras ng trabaho. Pagod at nawalan ng pag-asa ang mga tao. Tumango si Anton, ang kanyang ekspresyon ay halong kalungkutan at determinasyon. Nagbibigay sa atin iyon ng pagkakataon. Kung maipapakita natin sa mga empleyado na may alternatibo, na ang kumpanya ay maaaring pamahalaan ng may etika at maging matagumpay pa rin. Maaari tayong magkaroon ng kanilang suporta. Pagkumpleto ni Maria, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa entuyasmo. Samantala, sa ibang sulok ng Maynila, si Jasmine Mendoza ay nakikibaka sa kanyang sariling mga suliranin. Mula nang nakita niya si Anton at Maria, hindi niya mayalis ang eksena sa kanyang isipan. Lumaki sa luho at pribilehiyo, palagi niyang tinatanggap ang tagumpay ng kanyang ama. Ngunit kamakailan, ang mga bitak sa perpektong fasad ng pamilya ay naging mas at mas halata. Isang gabi, hindi makatulog, si Jasmine ay pumasok sa opisina ng kanyang ama. Habang mabilis ang pagtibok ng kanyang puso, nagsimula siyang mag-ukay sa mga lumang file. Noon niya natuklasan ito, isang tumpok ng mga dokumentong naningilaw na sa panahon, nakatago sa likuran ng isang drawer. Ito ang mga orihinal na papel ng pagtatag ng Mendoza & Anak, kasama ang pangalan ni Anton Reyes na malinaw na nakikita bilang tagapagtatag at majority shareholder. Napaupo si Jasmine sa upuan ng kanyang ama, ang ulo ay umikot. Lahat ng akala niyang alam tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kumpanya, ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Paano nagawa ng kanyang ama na lokohin ang lahat ng ganito katagal? Sa nanginginig na mga kamay, inilabas niya ang kanyang telepono at, matapos ang sandali ng pag-aalinlangan, tumawag sa isang numero. Anton Reyes. Ako si Jasmine Mendoza. Sa tingin ko ay marami tayong dapat pag-usapan. Ang tawag ni Jasmine ay bumagsak na parang bomba sa mga plano ni na Anton at Maria. Sa simula, ang kawalan ng tiwala ay kapansin-pansin. Isang patibong ba ito? Kumikilos ba si Jasmine sa ilalim ng mga utos ng kanyang ama? Ngunit nang nagkita sila, sa isang diskreto ng kapihan sa labas ng lungsod, ang katapatan sa mga mata ni Jasmine ay hindi maikakaila. Gusto kong tumulong, pahayag niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang ginawa ng aking ama ang patuloy niyang ginagawa hindi tama. Gusto kong ayusin ang mga bagay. Nagpalitan ng mga tingin sina Anton at Maria. Ang anak na babae ng kanilang pinakamalaking kaaway na nag-aalok ng sarili bilang kakampi ay isang pagbabago na hindi nila inaasahan. Bakit dapat kaming magtiwala sa iyo? Tanong ni Maria, ang tono ay maingat. Inilabas ni Jasmine ang mga dokumentong natagpuan niya at inilagay sa mesa. Dahil mayroon akong mga ebidensya. At dahil gusto kong maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema. Habang ang tatlo ay nagsimulang mag-usap, nagbabalangkas ng mga plano at nagbabahagi ng impormasyon, wala sa kanila ang napansin ang figura na nagmamasid sa kanila mula sa kabilang daan. Si Roberto Mendoza, ang kapatid ni Eduardo, ay pinisil ang kanyang mga kamao sa galit. Ang kanyang pamangkin nakikipagkasabwat sa kaaway. Pinapahirap nito ang mga bagay. Inilabas ni Roberto ang kanyang telepono, nag-aalinlangan kung dapat niyang ipaalam kay Eduardo. Ngunit may pumigil sa kanya. Marahil, naisip niya, ito ang kanyang pagkakataon. Kung tama ang paglalaro niya ng kanyang mga baraha, maaari niyang gamitin ang impormasyong ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Pagkatapos ng lahat, palagi niyang pinaniniwalaan na siya, hindi si Eduardo, ang dapat nasa pamumuno ng Mendoza & Anak. Samantala, sa mga opisina ng kumpanya, si Eduardo Mendoza ay pumipirma ng huling mga dokumento para sa malaking ekspansyon. Ang kanyang ngiti ng kasiyahan ay nawala sa isang sandali, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkabalisa. Kamakailan, mayroon siyang pakiramdam na may bagay na nakakawala sa kanya, na may mga piyesang gumagalaw sa mga anino. Itinaboy ang mga pag-isip na yon, si Eduardo ay muling nagtuon sa mga papeles sa harap niya. Hindi mahalaga kung sino o ano ang tatayo sa kanyang daan. Siya si Eduardo Mendoza, at walang sinuman ang makapipigil sa kanya. Ang hindi alam ni Eduardo ay, sa mismong sandaling iyon, isang hindi karaniwang alyansa ay nabubuo. Isang alyansa na nagbabanta na wasakin ang lahat ng itinayo niya gamit ang mga kasinungalingan at panlilinlang.
Ang labanan para sa Mendoza ampersand anak ay malapit nang pumasok sa isang bagong yugto, at walang sinuman ang makakapagsabi ng resulta. Ang orasan sa malapit na tour ay nagsasaad ng 3:00 ng madaling araw nang nagulat si Maria sa kanyang pagkakagising. Nanaginip siya tungkol sa kanyang yumaong asawa na si Antonio. Sa panaginip, tinitingnan siya nito na may halong pagmamalaki at pag-aalala, na para bang gustong balaan siya tungkol sa isang bagay. Hindi makabalik sa pagtulog, tumayo si Maria at nagtungo sa maliit na kusina ng kanyang apartment. Habang kumukulo ang tubig para sa tsaa, ang kanyang isip ay naglalagalag sa mga pangyayari ng nakaraang mga linggo. Ang kanyang buhay, na sa loob ng maraming taon ay isang huhulaan na rutina ng trabaho at kalungkutan, ngayon ay puno ng mga lihim, mga sabwatan, at mga panganib. Ang pag-ihip ng takure ay naglabas sa kanya mula sa kanyang mga iniisip. Hawak ang umuusok na tasa sa pagitan ng kanyang mga kamay, umupo si Maria sa tabi ng bintana, nagmamasid sa mga walang tao na kalye ng Maynila. Tama ba ang kanyang ginagawa? O nakikisali siya sa isang bagay na masyadong malaki para sa kanya? Samantala, sa kanyang magarbong penthouse, si Anton Reyes ay gising din nakaupo sa kanyang wheelchair sa harap ng malaking bintana na nagtatampok sa lungsod. Mentally nirerepaso niya ang bawat hakbang ng kanyang plano. Ang alyansa kay Jasmine Mendoza ay isang hindi inaasahang swerte, ngunit isang peligro din. Maaari ba talaga silang magtiwala sa kanya? Ang kanyang mga iniisip ay naputol ng tunog ng kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, laging humahabol sa atin ang nakaraan. Mag-ingat, Anton. Hindi lahat ng multo ay nawala. Naramdaman ni Anton ang isang panggiginaw sa kanyang likuran. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon? At ano ang ibig sabihin nito? Kinaumagahan, dumating si Maria sa Mendoza ampersand anak tulad ng dati, dala ang kanyang kariton ng paglilinis at ang kanyang nakasanayang pagod na ekspresyon. Ngunit ngayon, ang kanyang puso ay malakas na tumitibo. Ayon sa plano, ngayon ang araw na magsisimula silang mangolekta ng konkretong ebidensya laban kay Eduardo Mendoza. Habang nililinis ang opisina ni Eduardo, napansin ni Maria ang isang kakaibang bagay. Ang isang drawer ng mesa, na karaniwang nakakandado, ay bahagyang nakabukas. Kinakabahang tumingin sa paligid para matiyak na nag-isa siya, lumapit si Maria at sumilip sa loob. Ang nakita niya ay nag-iwan sa kanya ng walang hininga. Ito ay mga lumang larawan, nina Eduardo at Anton na magkasama, nakangiti, ipinagdiriwang ang tagumpay ng kumpanya sa mga unang araw nito. Ngunit ang talagang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang partikular na larawan. Dito, bukod kina Eduardo at Anton, may isang babae. Isang babaeng agad na nakilala ni Maria. Hindi maaari, bulong niya sa sarili, nararamdaman na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang babae sa larawan ay si Elena, ang pumanaw na asawa ni Anton. Ngunit ang nagpakuyom sa sikmura ni Maria ay ang paraan ng pagtingin ni Elena kay Eduardo. Hindi ito ang tingin ng isang simpleng kasamahan o kaibigan. Ito ay isang tingin na puno ng isang bagay na mas malalim, mas malapit. Mabilis na inilabas ni Maria ang kanyang telepono at kumuha ng larawan ng imahe bago isinara ang drawer sa nanginginig na mga kamay. Alam niyang katatapos lang niyang matagpuan ang isang mahalagang bagay, isang bagay na maaaring baguhin ang takbo ng kanilang misyon. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, si Jasmine Mendoza ay nakikipagkita ng lihim sa isang matandang empleyado ng kumpanya, isang taong nagtrabaho doon mula pa sa mga unang araw. Binibining Mendoza, sabi ng lalaki, kinakabahang tumitingin sa paligid, ang hinihiling niyo sa akin ito ay mapanganib. Ang inyong ama ay hindi isang taong dapat hamunin. Tumingin si Jasmine sa kanya ng may determinasyon. Alam ko, Mario. Ngunit kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ng aking ama at ni Anton Reyes? Malalim na bumuntong hininga si Mario, na parang malapit nang maalis ang isang bigat sa kanyang balikat. Ang katotohanan, binibini, ay hindi lamang isang usapin ng negosyo. May babae na kasangkot. Nagulat na lumaki ang mga mata ni Jasmine. Isang babae. Sino? Ang asawa ni Anton Reyes, mahinang sagot ni Mario. Si Elena. Siya at ang inyong ama, alam ninyo, may relasyon sila. At nang natuklasan ni Anton, naramdaman ni Jasmine na gumuguho ang mundo sa paligid niya. Lahat ng akala niyang alam tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kasaysayan ng kumpanya, ay isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na itinayo sa mga pagtataksil at mga nasirang puso.
Habang pinoproseso ni Jasmine ang revelasyong ito, sa mga opisina ng Mendoza ampersand anak, si Roberto Mendoza ay gumagawa ng sarili niyang galaw. Sinasamantala ang pagliban ni Eduardo, pumasok siya sa kanyang opisina at nagsimulang mag-ukay sa kanyang mga file. Kung kukuha siya ng kontrol sa kumpanya, kailangan niya ng bala. Noon niya natagpuan ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang set ng mga dokumento na hindi lamang nagpapatunay sa paraan kung paano nilinlang ni Eduardo si Anton, kundi kasangkot din si Roberto sa ilang hindi malinis na negosyo. Si Eduardo, sa mukhang, ay nag-ipon ng ebidensya laban sa kanyang sariling kapatid bilang siguro. Maliit na nagmura si Roberto. Ang kanyang kapatid ay mas tuso at walang habag kaysa inakala niya. Ngayon, si Roberto ay nasa isang crossing. Dapat ba siyang magpatuloy sa kanyang plano para patalsikin si Eduardo, bagamat alam niyang hawak ng kanyang kapatid ang kompromisong impormasyon na ito? O dapat ba niyang baguhin ang kanyang estratehiya? Samantala, si Maria ay nagmamadaling umalis sa Mendoza ampersand anak, ang larawan na kanyang natuklasan ay gumagawa ng butas sa kanyang konsensya. Kailangan niyang makausap si Anton kaagad, ngunit paano niya sasabihin ang natuklasan niya? Paano niya ipapaliwanag na ang pagtataksil na kanyang naranasan ay mas malalim at personal kaysa inakala niya? Sa kanyang daan patungo sa apartment ni Anton, hindi napansin ni Maria ang figura na tahimik na sumusunod sa kanya. Ito ay si Jasmine, na, matapos ang kanyang pag-uusap kay Mario, ay nagpa siyang sundan si Maria para malaman kung maaari siyang makadiskubre ng karagdagang impormasyon. Nang dumating si Maria sa gusali ni Anton, nagtago si Jasmine sa isang malapit na pintuan, nagmamasid. Nakita niya kung paano mabilis na pumasok si Maria, at sa isang sandali, nag-alinlangan siya. Dapat ba siyang sumunod? O masyadong malayo ang kanyang ginagawa? Sa loob ng apartment, sinalubong ni Anton si Maria na may ngiti na mabilis na nawala nang makita ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari, Maria? Mukhang nakakita ka ng multo. Huminga ng malalim si Maria, nangungulekta ng lakas ng loob. Anton, may natuklasan ako. Isang bagay na sa tingin ko kailangan mong makita mismo. Sa nanginginig na mga kamay, inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya ang larawang kinuha niya. Tumingin si Anton, nalilito sa simula, at pagkatapos ay namutla ang kanyang mukha. Elena ni. Bulong niya, ang kanyang boses ay halos bulong. At Eduardo. Hindi maaari. Nilagay ni Maria ang isang nakaaliw na kamay sa kanyang balikat. Ikinalulungkot ko, Anton. Alam kong ito ay dapat maging isang kahindik-hindik na dagok. Biglang lumayo si Anton, ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at galit. Alam mo ba? Alam mo ba na ang aking asawa at si Eduardo? Hindi, bulalas ni Maria na sindak. Katatapos ko lang matuklasan ngayon. Akala ko kailangan mong malaman. Bumaba si Anton sa kanyang upuan, ang bigat ng bagong paghahayag na ito ay dumudurog sa kanya. Lahat ng akala niyang alam niya, lahat ng sakit at pagtataksil na naranasan niya, ngayon ay may bago at mapait na lasa. Lahat ng mga taong ito, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay sira, akala ko ako ay ipinagkanulo ni Eduardo, dahil sa kasakiman, dahil sa kapangyarihan. Ngunit ito ay mas masahol pa. Lumuhod si Maria sa harap niya, kinukuha ang kanyang mga kamay sa pagitan ng sa kanya. Anton, alam kong ito ay masakit, ngunit hindi natin dapat maiwala sa paningin ang ating layunin. Si Eduardo ay nananatiling kontrabida dito. Ginamit niya ang sitwasyon na ito para kunin ang lahat mula sa iyo. Tumingin si Anton sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng halong pasasalamat at panibagong determinasyon. Tama ka, Maria. Ito ay nagbabago ng mga bagay, ngunit hindi ito nagbabago ng dapat nating gawin. Sa katunayan, nagbibigay sa akin ito ng mas maraming dahilan para lumaban. Samantala, sa labas ng gusali, si Jasmine ay gumawa na ng desisyon. Hindi na siya maaaring maging isang simpleng tagamasid sa drama na ito. Kailangan niyang kumilos, kailangan niyang maging bahagi ng solusyon. Nang may determinasyon, pumasok siya sa gusali at umakyat sa hagdan patungo sa apartment ni Anton. Nang kumatok siya sa pinto, ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Sa wakas, ang pinto ay bumukas, ipinapakita ang isang nagulat na Maria. Jasmine, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay tense. Ano ang ginagawa mo dito? Huminga ng malalim si Jasmine. Naparito ako upang sabihin sa inyo ang lahat ng alam ko. Tungkol sa aking ama, tungkol sa kumpanya, tungkol kay Elena.
Lumitaw si Anton sa likuran ni Maria, ang kanyang mukha ay isang maskara ng nakatagong emosyon. Pumasok ka, sabi niya sa wakas. Sa tingin ko lahat tayo ay maraming dapat pag-usapan. Habang nauupo ang tatlo sa maliit na sala, ang bawat isa ay dala ang bigat ng kanilang sariling mga lihim at pagtuklas, wala sa kanila ang nakatatagal na, sa mismong sandaling iyon. Si Eduardo Mendoza ay tumatanggap ng isang tawag na magbabago ng takbo ng lahat. Mendoza, sabi ng boses sa kabilang linya, may problema tayo. May isang taong nagsisiyasat sa mga lumang file. At sa tingin namin alam namin kung sino ito. Hinigpitan ni Eduardo ang telepono, ang kanyang mukha ay tumitigas. Asikasuhin mo, utos niya. Gawin mo ang anumang kinakailangan, ngunit tiyakin mo na walang sinuman ang makakasagabal sa aking mga plano. Walang sinuman. Habang ibinababa niya ang telepono, tumingin si Eduardo sa labas ng bintana ng kanyang opisina, nagmamasid sa lungsod na akala niya ay kanyang kontrolado. Wala siyang ideya na, sa mismong sandaling iyon, ang mga puwersa na nagbabanta na wasakin ang kanyang imperyo ay nagtitipon, hinihimok ng katotohanan, katarungan, at isang nakabahaging pagnanais ng katubusan. Ang bagyo na paparating ay nagpapangako na magiging mapanira, at walang sinuman ang makakaligtas mula rito nang hindi nasaktan. Ang katahimikan sa maliit na apartment ni Anton ay masikip, puno ng nakatagong emosyon at mga katotohanang malapit ng ilantad. Si Maria, Anton, at Jasmine ay nagtinginan sa isa't isa, bawat isa ay naghihintay na ang iba ay unang magsalita. Sa wakas, si Jasmine ang bumasag ng katahimikan. Sa tingin ko ako muna ang dapat magsimula, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Natuklasan ko ang mga bagay tungkol sa aking ama tungkol sa kumpanya na nagbabago ng lahat. Tumingin ng diretsyo si Anton sa kanya, may halong kuryosidad at pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Anong uri ng mga bagay, Jasmine? Huminga ng malalim si Jasmine bago magpatuloy. Ang aking ama si Eduardo, hindi ka lamang ipinagkanulo sa negosyo, Anton. Siya at si Elena ang iyong asawa sila. May relasyon sila, kumpletuhin ni Anton, ang kanyang boses ay nakakagulat na kalmado. Alam ko. Ipinakita sa akin ni Maria. Nagulat na lumaki ang mga mata ni Jasmine, tumingin kay Maria. Paano? Mabilis na ipinaliwanag ni Maria ang kanyang pagtuklas sa opisina ni Eduardo, ipinapakita ang larawang natagpuan niya. Tumingin si Jasmine dito, ang sakit ay halata sa kanyang mukha. Ikinalulungkot ko, Anton, sabi ni Jasmine, ang mga luha ay nagbabanta ng tumulo. Wala akong ideya na kaya ito ng aking ama. Nanatiling tahimik si Anton sandali, pinoproseso ang lahat. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay puno ng halong sakit at determinasyon. Ang ginawa ng iyong ama, Jasmine, ay hindi mo kasalanan. Ngunit ngayon, higit sa dati, kailangan nating itigil siya. Hindi lamang para sa akin o para sa kumpanya, kundi para sa lahat ng nasaktan niya sa kanyang landas patungo sa kapangyarihan. Si Maria, na nakinig ng mabuti, ay sumali. Pero paano? Mukhang kontrolado ni Eduardo ang lahat. At mayong alam natin ito, hindi ba mas mapanganib siya? Noon nang inilabas ni Jasmine ang isang sobre mula sa kanyang bag, marahil ito ay makakatulong, sabi niya, inaabot ito kay Anton. Ito ay mga dokumentong natagpuan ko sa kaha de hierro ng aking ama. Nagpapakita ito ng illegal na transaksyon, suhol, pati na rin ebidensya ng tax evasion. Binuksan ni Anton ang sobre sa nanginginig na mga kamay, ang kanyang mga mata ay mabilis na sumusuri sa mga dokumento. Ito ay eksaktong kailangan natin, sabi niya, isang kislap ng pag-asa na sumisindi sa kanyang mga mata. Sa pamamagitan nito, hindi lamang mababawi natin ang kumpanya, madadala rin natin si Eduardo sa hustisya. Habang tinatalakay nila ang kanilang susunod na hakbang, wala sa kanila ang napansin ang anino na gumagalaw sa labas ng bintana. Si Roberto Mendoza, na sumunod sa kanyang pamangkin hanggang doon, ay nakinig ng maingat sa bawat salita. Ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis, sinusuri kung paano niya magagamit ang impormasyong ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa mga opisina ng Mendoza & anak, si Eduardo ay naglalakad pabalik-balik sa kanyang opisina, ang pagkabalisa ay lumalaki sa kanyang kalooban. May hindi tama, nararamdaman niya. Mga taon ng paranoia at mga lihim ay nagbigay sa kanya ng ika-6 na pandama para sa panganib, at ngayon lahat ng kanyang alarma ay tumutunog. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Kailangan kong dagdagan ang seguridad, utos niya.
At gusto ko ng detalyadong ulat sa lahat ng kilos ni Jasmine, ni Roberto, at ng tagalinis na yon si Maria. May nangyayari at kailangan kong malaman kung ano ito. Samantala, sa apartment ni Anton, ang tatlong nagkakasabwat ay nakaabot sa isang kasunduan. Gagamitin nila ang impormasyong mayroon sila para pilitin si Eduardo, ngunit kailangan nila ng higit pa. Kailangan nila ng hindi maikakaila na ebidensya ng kanyang pinakahuling mga krimen. Makukuha ko yon, sabi ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Alam ko ang bawat sulok ng mga opisinang iyon. Kung may hahanapin, makikita ko ito. Tumingin si Anton sa kanya na may pag-aalala. Mapanganib ito, Maria. Kung matuklasan ka nila. Inantala siya ni Maria, isang malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Anton, ginugol ko ang karamihan ng aking buhay na hindi nakikita. Oras na upang gamitin iyon sa ating kapakinabangan. Tumango si Jasmine, humahanga sa tapang ng mas matandang babae. Makakatulong ako mula sa loob. Maaari kong abalahin ang aking ama, bigyan si Maria ng pagkakataong kailangan niya. Tumingin si Anton sa kanilang dalawa, may halong pagmamalaki at pag-aalala sa kanyang mukha. Sige, sabi niya sa wakas. Ngunit dapat tayong maging napakamaingat. Si Eduardo ay mapanganib at ngayong alam niya na may nagsisiyasat, siya ay nasa maximum alert. Habang tinatapos nila ang mga detalye ng kanilang plano, ang gabi ay bumagsak na sa Maynila. Sa mga kalye, ang mga tao ay nagpapatuloy sa kanilang buhay, walang kamalay-malay sa drama na lumalabas sa mga anino. Ngunit sa maliit na apartment na yon, tatlong magkakaibang tao ay nagkaisa para sa isang karaniwang layunin, katarungan. Si Maria, ang tagalinis na hindi napapansin ng maraming taon, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng isang sabuatan na maaaring magbago ng kapalaran ng isa sa mga pinakamalakas na kumpanya sa Pilipinas. Si Jasmine, ang pribilehiyadong anak na natuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang ama, ay handang isakripisyo ang lahat ng kanyang kilala para gawin ang tama. At si Anton, ang lalaking nawalan ng lahat, ay nakakakita ng liwanag sa dulo ng tunel, isang pagkakataon hindi lamang upang mabawi ang sa kanya, kundi upang matubos ang kanyang sarili. Habang naghahanda sila upang simulan ang kanilang mapanganib na plano, wala sa kanila ang nakaiisip ng mga panganib na naghihintay sa kanila. Si Eduardo Mendoza ay hindi isang taong madaling susuko, at handa siyang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang imperyo. Ang labanan para sa Mendoza Ampersand anak ay malapit nang pumasok sa pinakamahalagang yugto nito, at ang mga kahihinatnan ay magiging lampas sa anumang maaari nilang isipin. Ang umaga ay dumating na may kapansin-pansing tensyon sa hangin. Naghanda si Maria para pumasok sa trabaho tulad ng anumang ibang araw, ngunit ngayon, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Ngayon ay hindi isang karaniwang araw. Ngayon ay nakataya ang lahat. Sa mga opisina ng Mendoza Ampersand anak, si Eduardo ay dumating ng maaga. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng katahimikan na nagtatago ng panloob na bagyo. May mali, nararamdaman niya sa kanyang mga buto. Mga taon ng pakikipagsabuatan at mga lihim ay nagbigay sa kanya ng ika-6 na pandama para sa panganib, at lahat ng kanyang alarma ay tumutunog. Pumasok si Jasmine sa opisina ng kanyang ama na may ensayadong ngiti. Magandang umaga, Itay, sabi niya, hinahalikan siya sa pisngi. May sandali ka ba? Gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa ilang ideya para sa bagong proyekto. Tumingin si Eduardo sa kanya na may halong pagmamahal at suspetsa. Kamakailan, ang kanyang anak ay mukhang masyadong interesado sa mga gawain ng kumpanya. Siyempre, anak. Tungkol saan? Habang pinapanatiling abala ni Jasmine ang kanyang ama, sinimulan ni Maria ang kanyang rutina ng paglilinis. Sa maingat at sinasadyang mga kilos, lumapit siya sa opisina ni Eduardo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas na natatakot siya na baka may makarinig nito. Sa sandaling iyon, pumasok si Roberto Mendoza sa eksena. Nakamasid siya, naghihintay ng tamang sandali para gawin ang kanyang dalaw. Nakita niya si Maria na lumalapit sa opisina ni Eduardo at alam niya na ngayon o hindi na. Maria, tawag niya, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng iba. Kailangan kong linisin mo muna ang aking opisina ngayon. May mahalagang pulong ako. Napatigil si Maria sa isang sandali, ang pagkatakot ay nagbabantang makapaghari sa kanya. Ngunit mga taon ng pagsasanay sa pagtatago ng kanyang emosyon ay nagpahintulot sa kanya na mapanatili ang kanyang composure. Siyempre, Mendoza, sagot niya na may neutral na boses.
Inakay siya ni Roberto patungo sa kanyang opisina, isinasara ang pinto sa likuran nila. Nang mag-iisa na sila, ganap na nagbago ang kanyang ugali. Alam ko ang inyong pakana, mahinang sabi niya. At gusto kong tumulong. Tumingin si Maria sa kanya, nagulat at hindi nagtitiwala. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, E. Mendoza. Ngumiti si Roberto, ngunit walang tuwa sa kanyang mga mata. Halika na, Maria. Minamasdan ko kayo. Ikaw, si Anton, maging ang aking pamangking si Jasmine. Alam kong may binabalak kayo laban kay Eduardo. At maniwala ka sa akin, walang gustong makitang bumagsak siya ng higit pa sa akin. Sa opisina ni Eduardo, patuloy na nagdadrama si Jasmine, pinapanatiling abala ang kanyang ama, habang tahimik na nagdarasal na makahanap si Maria ng kailangan nila. Ngunit hindi tanga si Eduardo. Napapansin niya ang isang bagay na kakaiba sa kanyang anak, isang nakatagong tensyon na hindi niya maipaliwanag. Jasmine, biglang putulin niya, ano ba talaga ang nangyayari? Naramdaman ni Jasmine na tumigil ang kanyang puso. Ano ang ibig mong sabihin, Itay? Bumabad si Eduardo, ang kanyang matalim na mga mata ay nakatutok sa kanyang anak. Kakaiba ang kilos mo nitong mga nakaraang araw. At ngayon dumating ka dito na may mga ideyang ito. Ano ang binabalak mo? Samantala, sa opisina ni Roberto, si Maria ay nakikipaglaban sa sarili. Maaari ba siyang magtiwala sa kanya? O isa pa itong patibong? Bakit gusto mong tulungan kami? Tanong niya sa wakas. Bumuntong hininga si Roberto, hinahaplos ang kanyang pagod na mukha. Dahil si Eduardo ay hindi ang tanging kontrabida sa kwentong ito, Maria. Mayroon din akong mga kasalanan. Ngunit hindi tulad ng aking kapatid, may natitira pa akong konsenya. Tumingin ng diretsyo si Maria sa kanya, sinusuri ang bawat salita, bawat kilos. Mga taon ng tahimik na pagmamasid ay nagbigay sa kanya ng ika-6 na pandama para sa pagdetect ng mga kasinungalingan. At sa mga mata ni Roberto, nakikita niya ang isang bagay na mukhang katapatan. Ano ang iminumungkahi mo? Tanong niya sa wakas. Ngumiti si Roberto, sa pagkakataong ito na may kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Mayroon akong akses sa impormasyong kailangan niyo. Mga dokumentong nagpapatunay sa katiwalian ni Eduardo, ang kanyang iligal na mga pakikitungo, lahat. Ngunit kailangan ko ng mga garantiya. Kapag sumabog ang lahat ng ito, gusto kong immunity. Sa opisina ni Eduardo, ang tensyon sa pagitan ng ama at anak ay umaabot sa pinakamataas na punto. Naramdaman ni Jasmine na nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. Itay, wala akong binabalak, pilit niya, ngunit ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Gusto ko lang tumulong sa kumpanya, maging bahagi nito. Dahan-dahang tumayo si Eduardo, ang kanyang tingin ay malamig at kalkulado. Jasmine, palagi kang isang napakababang sinungaling. Kagaya ng iyong ina. Lumapit siya sa pinto at biglang binuksan ito. Seguridad. Tumigil ang puso ni Jasmine. Ang buong plano ay gumuguho sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, sa pasilyo, si Maria ay lumalabas ng opisina ni Roberto na may SD flash drive sa kanyang bulsa. Ang kanyang isip ay umiikot sa bagong impormasyon at mga posibilidad na bumubukas. Noon niya nakita ang mga gwardiya ng seguridad na tumatakbo patungo sa opisina ni Eduardo. Sa isang iglap, gumawa si Maria ng desisyon. Binitiwan niya ang kanyang timba ng tubig, ibinabasag ang nilalaman sa buong pasilyo. Ang mga gwardiya, sa kanilang pagmamadali, nadulas at bumagsak, lumilikha ng sandaling kalituhan. Sinasamantala ang kaguluhan, nagmadali si Maria patungo sa opisina ni Eduardo. E. Mendoza, sigaw niya. May tumatagas na tubig sa pasilyo. Kailangan kong palabasin ang lahat kaagad. Si Eduardo, pansamantalang na-distract ng gulo, binitawan ang braso ni Jasmine. Anong demonyo ang nangyayari? Si Jasmine, nauunawaan ang pagkakataong ibinibigay sa kanya ni Maria, mabilis na kumilos. Itay, dapat tayong lumabas. Maaaring mapanganib. Habang nag-aalinlangan si Eduardo, nakulong sa pagitan ng kanyang pagdududa at ang aparenteng emergency, nagawa ni Maria na lumapit kay Jasmine at tahimik na ipasok ang flash drive sa kanyang kamay. Halika na, E. Mendoza, pilit ni Maria, ang kanyang boses ay isang modelo ng propesyonal na pag-aalala. Ang kaligtasan ang una. Nang walang gana, pinayagan ni Eduardo na dalhin siya palabas ng opisina. Sa pasilyo, naghahari ang kaguluhan. Nakalitong mga empleyado, basang mga gwardiya ng seguridad, at sa gitna ng lahat, lumitaw si Roberto, nagkukunwaring nag-aalala.
Ano ang nangyayari dito? Hiningi niya, ang kanyang pagganap ay perpekto. Tumingin si Eduardo sa kanya nang may pagdududa. Iyan ang sinusubukan kong alamin, ungol niya. Sinasamantala ang kalituhan, nagawa ni Jasmine na makaalpas, ang flash drive ay ligtas sa kanyang bulsa. Mabilis siyang nagtungo sa labasan, ang kanyang puso ay malakas na tumitibo. Kailangan niyang makarating kay Anton, kailangan nilang kumilos ngayon. Samantala, sa kanyang apartment, si Anton ay sabik na naghihintay ng balita. Nang tumunog ang kanyang telepono, halos tumalon siya para sagutin. Jasmine. Anong nangyari? Nakuha na natin, Anton, sagot niya, hingal. Mayroon na tayong ebidensya. Ngunit nagdududa ang aking ama. Kailangan nating kumilos ngayon. Naramdaman ni Anton ang halong emosyon at takot. Ito ang sandali na hinihintay nila, ngunit ito rin ang pinakamapanganib. Mabuti, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ipatupad mo ang plano. Ako ang bahala sa iba. Habang ibinababa niya ang telepono, tumingin si Anton sa labas ng bintana patungo sa gusali ng Mendoza & anak na tumatayo sa malayo. Pagkatapos ng mga taon ng sakit at kapaitan, sa wakas ay malapit na niyang iangkin muli ang sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Anton ay hindi isang taong madaling susuko si Eduardo Mendoza. At sa mismong sandaling iyon, habang naghahari ang kaguluhan sa mga opisina ng Mendoza & anak, si Eduardo ay gumagawa ng isang tawag na magbabago ng takbo ng lahat. Oras na, sabi niya sa telepono. I activate ang Protocol Phoenix. Sa kabilang linya, isang boses ang sumagot, naintindihan, sir. At paano ang collateral damage? Nag-alinlangan si Eduardo ng isang sandali, ngunit isang sandali lamang. Gawin mo ang anumang kinakailangan. Hindi ko hahayaang sirain ng sinuman ang itinayo ko. Wala. Habang ibinababa niya ang telepono, isang malamig na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Akala nila siya ay napaliligiran, ngunit wala silang ideya kung ano ang malapit ng maganap. Ang labanan para sa Mendoza & anak ay malapit nang umabot sa sukdulan, at walang sinuman ang handa para sa mga kahihinat ng darating. Ang langit sa ibabaw ng Maynila ay biglang dumilim, na para bang nararamdaman ng kalikasan mismo ang bagyo na malapit nang dumating sa mundo ng negosyo at damdaming pantao. Sa mga opisina ng Mendoza & anak, ang inisyal na kaguluhan na dulot ni Maria ay kumalma na, ngunit isang kapansin-pansing tensyon ang nananatili sa hangin. Si Eduardo Mendoza, ang kanyang mukha ay pinatigas ng pagdududa at nakatagong galit, ay tumawag ng isang emergency meeting kasama ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga ehekutibo. Mga Ginoo, nagsimula siya, ang kanyang boses ay malamig tulad ng bakal, may krisis tayo. May isang taong sumusubok na sabotahe sa kumpanyang ito, ang ating kumpanya. At hindi ako magpapahinga hanggang sa matuklasan ko kung sino ito at parusahan siya. Habang nagsasalita si Eduardo, tahimik na nagmamasid si Roberto, ang kanyang isip ay gumagana ng mabilis. Alam niyang naglalakad siya sa isang napakakipot na linya. Isang maling hakbang at lahat ng pinagsikapan niya ay guguho. Sa ibang bahagi ng lungsod, si Jasmine ay dumating sa apartment ni Anton, hinal at mabilis na tibok ang puso. Nakuha na natin, sabi niya, inabot ang flash drive. Pero ang aking ama. Sa tingin ko may hinala siya. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ikinekta ni Anton ang flash drive sa kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumusuri sa mga dokumentong lumitaw sa screen. Ito ay higit pa sa inaasahan natin, bulong niya, isang halong gulat at tagumpay sa kanyang boses. Sa pamamagitan nito, matatalo natin si Eduardo ng tuluyan. Si Maria, na nagawang umalis sa opisina nang hindi nagdudulot ng karagdagang pagdududa, ay dumating hindi nagtagal. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng adrenaline at takot. Tumingin si Anton sa kanilang dalawa, ang determinasyon ay nagliliwanag sa kanyang mga mata. Ngayon, kontra-atake tayo. Jasmine, kailangan mong mag-organisa ng isang pulong ng Board of Directors para bukas. Maria, ikaw ang bahala sa pagkalat ng bahagi ng impormasyong ito sa media. Ako ay maghahanda upang harapin si Eduardo ng harapan. Habang naghahanda ang tatlo para sa kanilang huling galaw, sa mga opisina ng Mendoza & anak, ang Key Protocol Phoenix ay isinasagawa. Si Eduardo ay gumugol ng mga taon sa paghahanda para sa isang sandali tulad nito, bumubuo ng network ng mga kontak at mga mapagkukunan na maaari niyang ma-activate sa oras ng emergency.
Gusto kong imbestigahan niyo ang bawat empleyado, bawat kasosyo, bawat taong nakipag-ugnayan sa kumpanyang ito sa nakaraang ilang buwan, utos niya sa kanyang security team. At gusto kong malaman ang lahat tungkol sa mga kilos ni Anton Reyes. Ang bastardong iyon ay dapat nasa likod nito. Ang hindi alam ni Eduardo ay ang isa sa mga miyembro ng kanyang security team ay, sa katunayan, isang lihim na kaalyado ni Anton. Mga taon na ang nakalipas, nang pinamumunuan pa ni Anton ang kumpanya, tinulungan niya ang lalaking ito sa oras ng pangangailangan. Ngayon, oras na upang ibalik ang pabor. Habang umuusad ang gabi, ang lungsod ng Maynila ay naging isang malaking chessboard, na ang bawat manlalaro ay maingat na gumagalaw ng kanilang mga piyesa, naghahanda para sa huling labanan. Si Jasmine, gamit ang kanyang mga kontak at posisyon bilang anak ni Eduardo, ay nagawang mag-organisa ng isang emergency meeting ng Board of Directors para sa susunod na umaga. Ang opisyal na dahilan ay upang talakayin ang isang nalalapit na krisis sa pananalapi, ngunit ang tunay na layunin ay mas mapasabog pa. Si Maria, sa kanyang bahagi, ay nakipagkita sa isang investigative journalist na sumusunod sa mga kilos ng Mendoza anak sa loob ng mga taon. Binigyan niya siya ng isang maingat na napiling bahagi ng impormasyon, sapat upang magdulot ng iskandalo, ngunit hindi sapat upang ipakita ang lahat ng kanilang mga baraha. At si Anton. Si Anton ay gumugol ng gabi sa pagsusuri ng bawat dokumento, bawat patunay, naghahanda ng mental at emosyonal para sa labanan na hinihintay niya sa loob ng mga taon. Kinaumagahan, nagising ang Maynila sa mga headline na sumabog sa lahat ng media. Iskandalo ay Mendoza anak, katiwalian panloloko ay pinakamataas na antas. Nakita ni Eduardo Mendoza ang balita na may halong galit at pangamba. Hindi tumitigil ang tunog ng kanyang telepono, nag-aalalang mga kasosyo, mga journalistang gutom sa karagdagang impormasyon, mga miyembro ng board na humihingi ng paliwanag. Nang dumating siya sa mga opisina, naghihintay sa kanya ang kaguluhan. Mga empleyado na nagbubulungan, mga titig ng pagdududa at takot. At sa gitna ng lahat, nakita niya ang isang hindi inaasahan, si Anton Reyes, tahimik na nakaupo sa conference room, naghihintay sa kanya. "Kamusta, Eduardo?" sabi ni Anton, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng mga taon ng sakit at hinanakit. "Sa tingin ko marami tayong dapat pag-usapan." Naramdaman ni Eduardo na gumagalaw ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi siya handang sumuko ng walang laban. "Anton," sagot niya, pinipilit ang isang malamig na ngiti. "Nakikita kong nagpasya kang lumabas mula sa mga anino. Saan namin dapat pasalamatan ang karangalan ng iyong pagbisita?" Dahan-dahang tumayo si Anton, sumasandal sa kanyang tungkod. "Nandito ako upang angkinin ang sa akin, Eduardo. Ang katotohanan ay lumalabas sa liwanag, at oras na para magbayad ka para sa lahat ng iyong ginawa." Sa sandaling iyon, ang mga miyembro ng Board of Directors ay nagsimulang dumating, ang kanilang mga mukha ay halong kalituhan at pag-aalala. Si Jasmine ang pumasok ng huli, nakikipagpalitan ng makabuluhang tingin kay Anton. Si Eduardo, nararamdaman na nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon, ay sumubok ng isang huling desperadong dalaw. "Mga Ginoo, tinitiyak ko sa inyo na lahat ng ito ay isang di pagkakaintindihan. Si Anton Reyes ay isang mapait na lalaki na Ngunit ang kanyang mga salita ay naputol ng pagdating ni Maria, na pumasok sa silid kasama ang isang grupo ng mga pulis. "Eduardo Mendoza," sabi ng isa sa mga opisyal, "inaresto ka dahil sa panloloko, tax evasion, at katiwalian." Gumuho ang mundo ni Eduardo sa sandaling iyon. Nakita niya ang mga mukha ng gulat ng Board of Directors, ang titig ng pagkabigo sa mga mata ng kanyang anak, ang kasiyahan sa mukha ni Anton. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Eduardo Mendoza ay nawalan ng masabi. Habang dinadala ng mga pulis si Eduardo palayo, nakipag-usap si Anton sa Board of Directors. "Mga Ginoo," sinimulan niya, "alam kong ito ay isang gulat para sa lahat. Ngunit tinitiyak ko sa inyo na mayroon akong plano upang isalba ang kumpanyang ito at ibalik ito sa dating kaluwalhatian. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin magagawa ang mga bagay sa tamang paraan." Nag-imprenta ng katahimikan ang silid sa isang sandali, at pagkatapos, dahan-dahang nagsimulang tumango ang mga miyembro ng board. Alam nilang kailangan nila ng pagbabago, at si Anton Reyes, ang orihinal na tagapagtatag, ay mukhang ang kanilang pinakamahusay na opsyon.
Habang sinisimulan ni Anton na ibalangkas ang kanyang pananaw para sa hinaharap ng Mendoza ampersand anak, sina Maria at Jasmine ay nagpalitan ng mga tingin ng ginhawa at tagumpay. Nagawa nila. Ang katotohanan ay lumabas sa liwanag, at ang katarungan, kahit huli, ay dumating sa wakas. Ngunit habang ipinagdiriwang nila ang kanilang tagumpay, wala sa kanila ang napagtanto na ito ay ang unang labanan lamang ng isang mas malaking digmaan. Si Roberto Mendoza ay nagmamasid mula sa mga anino, ang kanyang sariling mga plano ay nabubuo. At sa isang selda ng himpilan ng pulisya, si Eduardo Mendoza ay nangakong maghihiganti, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng isang malamig at mapanganib na determinasyon. Ang perpektong bagyo ay lumipas, ngunit ang langit ay hindi pa ganap na naglilinaw sa ibabaw ng Mendoza ampersand anak. Ang hinaharap, kahit na nangangako, ay nananatiling hindi tiyak. Ang mga araw na sumunod sa pag-aresto kay Eduardo Mendoza ay naging isang ipu-ipo ng aktibidad sa Mendoza ampersand anak. Ang balita ay sumabog na parang bomba sa mundo ng negosyo sa Pilipinas, at ang media ay hindi tumitigil sa paghinuha tungkol sa hinaharap ng kumpanya. Si Anton Reyes, ngayon ay namumuno sa kumpanyang itinatag niya mga taon na ang nakalipas, ay nakaharap sa napakalaking hamon ng muling pagtatayo, hindi lamang ng istruktura ng korporasyon, kundi pati na rin ang tiwala ng mga empleyado, kliyente, at shareholder. Isang umaga, habang sinusuri ang mga bundok ng mga dokumento sa kanyang bagong opisina, tumingin si Anton para makita si Maria na pumapasok na may tray ng kape. Naisip ko baka kailangan mo ito, sabi niya na may mainit na ngiti. Tumingin si Anton sa kanya nang may pasasalamat. Maria, hindi mo kailangang patuloy na gawin ito. Hindi ka na isang tagalinis. Sa katunayan, gusto kitang alukin ng isang posisyon sa Department ng Human Resources. Walang mas nakakakilala sa mga empleyado ng kumpanyang ito kaysa sayo. Nawalan ng salita si Maria sa isang sandali. Anton, ako hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Wala akong edukasyon para sa ganitong posisyon. Mayroon kang isang bagay na mas mahalaga, sagot ni Anton. Karanasan, pakikiramay at malalim na pakiramdam ng katarungan. Iyan ang eksaktong kailangan natin upang muling itayo ang kumpanyang ito. Samantala, sa ibang bahagi ng gusali, si Jasmine Mendoza ay nakikibaka sa kanyang sariling mga demonyo. Ang pagbagsak ng kanyang ama ay isang mabigat na dagok, at kahit na alam niyang ginawa nila ang tama, hindi niya maiwasang makaramdam ng halong guilt at sakit. Nakaupo si Jasmine sa kanyang opisina, nakatingin sa labas ng bintana, nang marinig niya ang isang mahinang katok sa pinto. Si Roberto iyon. Paano mo dinadala ang lahat ng ito, pamangkin? Tanong niya, ang kanyang boses ay hindi karaniwang malambot. Tumingin si Jasmine sa kanya, nagulat sa kanyang aparenteng pag-aalala. Ito ay mahirap, pag-amin niya. Minsan nagtataka ako kung tama ba ang ginawa natin. Umupo si Roberto sa harap niya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-unawa. Ginawa mo ang kailangan mong gawin, Jasmine. Pinili ng iyong ama ang kanyang landas, at pinili mo ang sayo. Ipinagmamalaki kita. Ang mga salitang ito, na nanggagaling sa kapatid ng kanyang ama, ay nakaapekto ng isang bagay na malalim kay Jasmine. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga araw, naramdaman niya na maaari siyang huminga ng kaunti ng mas madali. Samantala, sa conference room, si Anton ay nangunguna sa isang mahalagang pulong kasama ang mga pangunahing shareholder at miyembro ng board of directors. Mga ginoo, mga ginang, sinimulan niya, ang kanyang boses ay matatag at determinado. Alam kong ang nakaraang mga araw ay naging magulo sa pinakamababa. Ngunit ngayon ay may pagkakataon tayong muling itayo ang Mendoza ampersand anak sa isang matatag na pundasyon ng etika at transparency. Iniharap niya ang kanyang plano ng restructuring, na kinabibilangan ng isang kumpletong audit ng lahat ng operasyon ng kumpanya, isang bagong code of ethics, at isang programa ng kompensasyon para sa mga empleyado na naapektuhan ng mga korrupt na gawain ni Eduardo. Bukod pa rito, patuloy niya, gusto kong ibalita ang paglikha ng Mendoza ampersand anak Foundation for Social Development. Gagamitin natin ang isang makabuluhang bahagi ng ating kita para sa mga proyektong makikinabang sa mga komunidad kung saan tayo nag-operate. Ang silid ay nanatiling tahimik sa isang sandali, at pagkatapos ay sumabog sa isang bulungan ng pag-apruba. Ang mga shareholder, kahit na sa simula ay skeptical, ay nagsisimulang makita ang potensyal ng bagong approach na ito. Habang nagpapatuloy ang pulong, si Maria ay nasa kanyang bagong opisina sa Human Resources Department, umaangkop pa rin sa pagbabago ng kanyang buhay.
Sinusuri niya ang mga file ng mga empleyado nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay. Ilang empleyado sa mababang antas ay nakatanggap ng hindi karaniwang bonus sa nakaraang mga buwan bago mismo sumabog ang iskandalo. Nahumaling, nagsimulang mag-imbestiga ng mas malalim si Maria. Ang natuklasan niya ay nag-iwan sa kanya ng gulat. Tila may isang tao na bumibili ng katahimikan ng ilang empleyado, mga taong maaaring may kaalaman sa mga iligal na aktibidad ni Eduardo. Sa mabilis na tibok ng puso, nagtungo si Maria sa opisina ni Anton. Kailangan niyang ibahagi kaagad ang impormasyong ito. Samantala, sa isang maximum security prison sa labas ng Maynila, si Eduardo Mendoza ay tumatanggap ng hindi inaasahang bisita. Ito ay ang kanyang abogado, ngunit hindi siya dumarating na may balita tungkol sa kanyang kaso. Mendoza, mahinang sabi ng abogado, may mensahe ako para sa iyo. Ang iyong mga kaibigan ay gusto mong malaman na ang plano ay tuloy pa rin. Ang Operation Phoenix ay aktibo. Nagliwanag ang mga mata ni Eduardo ng halong tagumpay at masamang hangarin. Excellent, bulong niya. Ipaalam sa kanila na handa akong gampanan ang aking bahagi kapag dumating ang panahon. Pabalik sa Mendoza anak, si Anton ay katatapos lamang ng pulong kasama ang mga shareholder nang pumasok si Maria sa kanyang opisina, hingal at may ekspresyon ng urgency sa kanyang mukha. Anton, hinal niya, may natuklasan ako. Sa tingin ko ay may mga tao pa rin sa loob ng kumpanya na nagtatrabaho kasama ni Eduardo. At maaaring may binabalak sila. Tumingin si Anton sa kanya, ang pag-aalala ay lumalabo sa kanyang mukha. Ipakita sa akin ang natagpuan mo, sabi niya, ang kanyang boses ay tense. Habang ipinaliliwanag ni Maria ang kanyang mga natuklasan, walang sinuman sa kanila ang napagtanto na sila ay minamasdan. Sa isang nakatatagong security room, si Roberto Mendoza ay nakikita ang mga imahe mula sa mga security camera, isang enigmatic na ngiti ay naglalaro sa kanyang mga labi. Kaya si matandang Maria ay lumabas na mas matalino kaysa inakala natin, bulong niya sa sarili. Maaaring makumplikado nito ang mga bagay. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Kailangan nating pabilisin ang plano, sabi niya nang may sumagot. Wala na tayong luho ng oras. Habang ibinababa niya ang telepono, tumingin muli si Roberto sa mga screen na nagpapakita kina Anton at Maria na masigasig na nagtatalo. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Ikinalulungkot ko, Anton, mahinang sabi niya. Ngunit ang Mendoza anak ay palaging naging at palaging magiging isang negosyo ng pamilya. At gagawin ko ang anumang kinakailangan upang panatilihin itong ganoon. Bumagsak ang gabi sa Maynila, at habang ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisindi isa-isa, ang mga manlalaro sa corporate drama na ito ay naghahanda para sa susunod na yugto ng kanilang labanan. Si Anton at ang kanyang team, hinikayat ng kanilang pagnanais para sa katubusan at katarungan. Si Eduardo, nagbabalak ng kanyang paghihiganti mula sa kanyang selda. At si Roberto, gumagalaw sa mga anino, may sariling mga plano para sa hinaharap ng Mendoza anak. Ang bagyo ay maaaring lumipas, ngunit ang langit ay malayo pa sa paglilinaw. At sa horizon, bagong mga ulap ay nabubuo, ng angako ng isang mas malaking bagyo. Natagpuan ng bukang liwayway si Anton Reyes na nasa kanyang opisina, ang unang sinag ng araw ng Maynila ay tumatagos sa mga bintana. Hindi siya nakatulog ng maayos, ang mga paghahayag ni Maria tungkol sa posibleng mga traidor sa kumpanya ay nagpanatili sa kanya ng gising sa karamihan ng gabi. Habang sinusuri niya ang mga dokumentong ibinigay sa kanya ni Maria, isang katok sa pinto ang nagulat sa kanya. Si Jasmine iyon. Anton, kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng urgency. Tungkol ito sa aking tiyo Roberto. Tumingin si Anton sa kanya na humaling. Ano ang tungkol kay Roberto? Isinara ni Jasmine ang pinto sa likuran niya at umupo sa harap ni Anton. Kagabi narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono. Nabanggit niya ang tungkol sa isang Operation Phoenix at na kailangan nilang pabilisin ang plano. Namutla ang mukha ni Anton. Operation Phoenix. Iyan ang code name ng isa sa mga pinakalihim na proyekto ng iyong ama. Akala ko binuwag na natin ito. Sa sandaling iyon, mabilis na pumasok si Maria sa opisina. Anton, Jasmine, kailangan niyong makita ito, sabi niya, binubuksan ang telebisyon sa dingding. Sa screen, isang mamamahayag ang nagsasalita sa harap ng mga pintuan ng bilangguan kung saan nakakulong si Eduardo Mendoza. Ang hindi nagpapakilalang mga source ay nagkalat ng impormasyon na nagmumungkahi na si Eduardo Mendoza,
ang dating si ng Mendoza anak, ay maaaring naging biktima ng isang internal na sabuatan. May tsismis na ang mga susing ebidensya laban sa kanya ay maaaring peke. Nagkatinginan sina Anton, Maria, at Jasmine, ang gulat ay halata sa kanilang mga mukha. Ito ay dapat gawa ng aking ama, sabi ni Jasmine, ang kanyang boses ay nanginginig. Kontra-atake siya. Tumayo si Anton, ang kanyang determinasyon ay nakikita sa bawat kilos. Hindi natin hahayaang makalusot siya. Nakarating na tayo ng napakalayo para umurong ngayon. Samantala, sa ibang bahagi ng gusali, si Roberto Mendoza ay tumatanggap ng balita na may ngiti ng kasiyahan. Ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Sa madaling panahon, naisip niya, ang Mendoza anak ay muling magiging nasa ilalim ng kontrol ng pamilya Mendoza. At sa pagkakataong ito, siya ang mamumuno. Ang hindi alam ni Roberto ay hindi siya ang tanging may alas sa ilalim ng manggas. Sa kanyang simpleng apartment, si Maria ay lihim na nagtatrabaho, nangungulekta ng impormasyon hindi lamang tungkol kay Eduardo, kundi pati na rin kay Roberto at iba pang mga mataas na ranggo na ehekutibo ng kumpanya. Nang hapong iyon, habang ang balita tungkol sa diumanoy sa buwatan laban kay Eduardo ay dominado sa mga headline, si Maria ay nakipagkita kina Anton at Jasmine sa isang tahimik na cafe malayo sa mga opisina. Nag-imbestiga ako, nagsimula si Maria, ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. At sa tingin ko may natuklasan akong malaking bagay. Isang bagay na kasangkot hindi lamang si Eduardo, kundi pati na rin si Roberto at ilang miyembro ng Board of Directors. Inilabas niya ang isang folder mula sa kanyang bag at binuksan ito sa mesa. Sa loob ay may mga dokumento, mga larawan, at transcript ng mga pag-uusap. Mukhang ang katiwalian sa Mendoza anak ay mas malalim kaysa sa inakala natin, patuloy niya. Hindi nag-iisa si Eduardo. Mayroon siyang buong network ng mga kasabwat kasama si Roberto. Naramdaman ni Jasmine na bumabagsak ang mundo sa kanya. Una ang kanyang ama at ngayon ang kanyang tiyuhin. Mayroon bang sinuman sa kanyang pamilya na maaari niyang pagkatiwalaan? Pinag-aralan ni Anton ang mga dokumento, ang kanyang mukha ay isang maskara ng konsentrasyon. Ito ay purong dinamita, bulong niya. Kung ito ay lalabas sa liwanag, hindi lamang si Eduardo, kundi ang buong dating leadership ng Mendoza anak ang babagsak. Pero, ano ang mangyayari sa kumpanya? Tanong ni Jasmine, nag-aalala. Maaari itong ganap na masira. Tumingin si Anton, isang bagong determinasyon ay nagliliwanag sa kanyang mga mata. Hindi kung tama ang pamamahala natin. Ito ay maaaring maging ating pagkakataon na linisin ang Mendoza anak ng minsan at para sa lahat. Upang magtayo ng isang bagay na bago at mas mahusay sa ibabaw ng mga abo ng luma. Habang tinatalakay nila ang kanilang susunod na galaw, wala sa kanila ang napansin ang figura na nagmamasid sa kanila mula sa kabilang daan. Ito ay isa sa mga tauhan ni Roberto, ipinadala upang sundan si Maria. Inilabas ng lalaki ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial, "Ye Mendoza," sabi niya nang sumagot si Roberto. "May problema tayo." Ang tagalinis alam niya ang higit pa sa inakala natin. Nagmura si Roberto ng mababa. Ang kanyang plano, na maingat na binuo, ay nasa panganib na gumuho. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. "Asikasuhin mo siya," malamig na utos niya. "Gawin mo ang anumang kinakailangan, ngunit tiyaking ang impormasyong iyon ay hindi kailanman makikita ang liwanag ng araw." Habang ibinababa niya ang telepono, tumingin si Roberto sa labas ng bintana ng kanyang opisina patungo sa lungsod na nakalatag sa ilalim niya. Nagtrabaho siya ng napakahirap, nagsakripisyo ng masyadong marami upang hayaan na isang simpleng tagalinis ang sumira sa lahat. Ang hindi alam ni Roberto ay si Maria, inaasahan ang panganib, ay gumawa ng mga pag-ingat. Ang mga kopya ng lahat ng dokumento ay ipinadala sa isang notaryo, na may mga tagubilin na gawing pampubliko ang mga ito kung may mangyayari sa kanya. Nang gabing iyon, habang naghahanda ang Maynila para matulog, ang mga manlalaro sa corporate drama na ito ay gumagalaw tulad ng mga piyesa sa isang chessboard. Sina Anton, Maria, at Jasmine, armado ng katotohanan at determinado na gawin ang tama. Si Roberto, handang gawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. At sa kanyang selda, si Eduardo Mendoza ay ngumingiti, nalalaman na ang laro ay malayo pa sa pagtatapos. Ang Operation Phoenix ay nasa progreso, at tulad ng mitolohikal na ibon na pinangalanan dito, nagbabanta itong muling ipabangon mula sa mga abo ang lahat ng pinaglaban ni na Anton at ng kanyang team na sirain.
Ang eksena ay nakahanda na para sa huling labanan. Isang labanan na magpapasya hindi lamang sa hinaharap ng Mendoza ampersand anak, kundi pati na rin sa kapalaran ng lahat ng may buhay na naapektuhan ng saga ng ambisyon, pagtataksil at katubusan. Dumating ang umaga na may kapansin-pansing tensyon sa hangin. Sina Anton, Maria, at Jasmine ay nagkita ng maaga sa opisina ni Anton, alam na bawat minuto ay mahalaga. Kailangan nating kumilos ngayon, sabi ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng urgency. Kung maghihintay tayo, si Roberto at ang kanyang mga kasabwat ay magkakaroon ng panahon para takpan ang kanilang mga bakas. Tumango si Maria, ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon. Naghanda ako ng isang dossier na may lahat ng impormasyong nakolekta natin. Handa na itong ibigay sa mga otoridad at sa media. Si Jasmine, na hindi karaniwang tahimik, ay sa wakas ay nagsalita. May isa pang bagay na dapat ninyong malaman, sabi niya, ang kanyang boses ay halos bulong. Kagabi, tinawagan ako ng aking tiyo Roberto. Nag-alok siya sa akin ng isang deal. Tumingin sina Anton at Maria sa kanya, nagulat. Anong uri ng deal? Tanong ni Anton, ang kanyang boses ay tense. Gusto niya akong sumama sa kanya, sagot ni Jasmine, ang kahihiyan ay halata sa kanyang mukha. Sabi niya na magkasama ay maaari naming iligtas ang pamana ng pamilya. Pinangako niya sa akin ang isang posisyon ng kapangyarihan sa bagong istruktura ng kumpanya. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Sa wakas, si Maria ang nagsalita, ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. At ano ang sinabi mo sa kanya? Tumingin si Jasmine, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng halong determinasyon at nakatagong luha. Sinabi ko sa kanya na pumunta siya sa impyerno, sagot niya. Sinabi ko sa kanya na wala ng atrasan, na pinili ko na ang aking panig. Naramdaman ni Anton ang alon ng pagmamalaki at pagmamahal para sa dalaga. Ginawa mo ang tama, Jasmine, sabi niya, nilalagay ang isang nakaaliw na kamay sa kanyang balikat. At ngayon, tapusin natin ang sinimulan natin. Samantala, sa ibang bahagi ng gusali, si Roberto Mendoza ay tumatanggap ng balita ng pagtanggi ng kanyang pamangkin na may malamig na galit. Nabigo ang kanyang plan A, ngunit palagi siyang may plan E, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. I-activate ang emergency protocol, utos niya. Oras na upang sunugin ang bahay. Sa loob ng ilang minuto, ang mga alarma ng sunog sa Mendoza ampersand anak ay nagsimulang tumunog. Ang kaguluhan ay mabilis na kumalat sa mga empleyado, habang ang usok ay nagsimulang pumalit sa mga pasilyo. Sa gitna ng kaguluhan, nagtungo si Roberto sa server room. Kailangan niyang sirain ang digital na ebidensya bago mahuli ang lahat. Sina Anton, Maria at Jasmine ay nakulong sa kalituhan. Habang tinutulungan nilang mailikas ang mga empleyado, napansin ni Anton kung ano ang nangyayari. Si Roberto, sigaw niya sa ibabaw ng ingay ng mga alarma. Sinusubukan niyang sirain ang ebidensya. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, tumakbo si Anton patungo sa server room, sina Maria at Jasmine ay sumusunod sa kanyang likuran. Nang dumating sila, natagpuan nila si Roberto na desperadong sinusubukang ma-access ang main servers. Tumigil ka, Roberto, sigaw ni Anton, ang kanyang boses ay umalingaw sa ibabaw ng ingay ng mga alarma. Bumaling si Roberto, nagulat sa intrusion. Sa isang sandali, tila huminto ang oras. Nagtitigan silang apat, ang usok ay umiikot sa paligid nila, ang mga alab ng sunog ay nagre-reflect sa kanilang mga mata. Huli na ang lahat, sabi ni Roberto, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Tapos na ang lahat. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang bagay, si Maria ay tumakbo pababa na may nakakagulat na agilidad para sa kanyang edad. Sa isang iglap, naitakla niya si Roberto, inilalayo siya mula sa mga server. Jasmine, ang mga fire extinguisher, sigaw ni Anton, tumatakbo patungo sa mga server upang matiyak na ang mahahalagang impormasyon ay ligtas. Mabilis na kumilos si Jasmine, kinukuha ang isang fire extinguisher mula sa dingding at sinimulang labanan ang mga alab na nagbabantang tuluyang gumuho sa silid. Samantala, si Maria ay nakikibaka kay Roberto, na sa kabila ng kanyang edad, ay nagpapakita ng nakakagulat na lakas. Bitiwan mo ako, matandang tanga, ungol ni Roberto, sinusubukang makawala. Hindi sa pagkakataong ito, Roberto, sagot ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tapos na ang laro. Sa sandaling iyon, ang mga sprinkler laban sa sunog ay nag-activate, binabasa silang lahat. Ang usok ay nagsimulang mabawasan, ngunit ang panganib ay malayo pa sa pagtatapos.
Si Anton, na tinitiyak na ang mga server ay ligtas, ay sumali kay Maria para pigilan si Roberto. Magkasama, nagawa nilang i-immobilize siya kasabay ng pagpasok ng mga bombero at pulis sa silid. Mga opisyal, sigaw ni Anton. Ang lalaking ito ay responsable sa sunog at sa maraming corporate crimes. Mayroon kaming ebidensya. Habang nilalagyan ng posas ng mga pulis si Roberto, lumapit si Jasmine sa kanyang tiyuhin, ang mga luha ay naghahalo sa tubig mula sa mga sprinkler sa kanyang mukha. Bakit, tiyo? Tanong niya, ang kanyang boses ay sira. Bakit umaabot sa ganito kalayo? Tumingin si Roberto sa kanya, at sa isang sandali, ang kanyang maskara ng kayabangan ay nawasak, ipinakikita ang mukha ng isang desperado at natatakot na lalaki. Dahil ito ang tanging mayroon ako, Jasmine, mahinang sagot niya. Ang kumpanyang ito ang aking buhay. Habang dinadala nila si Roberto, sina Anton, Maria, at Jasmine ay nagtitigan, pagod ngunit tagumpay. Nagawa nila. Nailigtas nila ang kumpanya at inilantad ang katotohanan. Ngunit ang kanilang tagumpay ay maikli. Isang opisyal ng pulisya ang lumapit sa kanila, ang mukha ay seryoso. Reyes, sabi niya, mayroon kaming balita mula sa bilangguan. Si Eduardo Mendoza tumakas siya. Binulag sila ng shock tulad ng isang malamig na alon. Kasabay ng pag-isip na tapos na ang lahat, nakaharap sila sa isang bagong banta. Paano ito posible? Tanong ni Jasmine, ang kanyang boses ay halos bulong. Tila, patuloy ang opisyal, nagkaroon ng riyot sa bilangguan. Sa gitna ng kaguluhan, si Mendoza ay nakatakas. Sa tingin namin ay may tulong siya mula sa labas. Isinara ni Anton ang kanyang mga mata, ang pagod at pag-aalala ay halata sa kanyang mukha. Ang Operation Phoenix, bulong niya. Ito ay bahagi ng plano mula pa sa simula. Nilagay ni Maria ang isang nakaaliw na kamay sa balikat ni Anton. Hindi tayo umabot ng ganito kalayo para sumuko ngayon, matatag na sabi niya. Hahanapin natin si Eduardo at ihihinto siya. Tumango si Jasmine, isang bagong determinasyon ay nagliliwanag sa kanyang mga mata. Kasama mo ako, deklarasyon niya. Hanggang sa dulo. Habang palabas sila ng gusali, ang langit ng Maynila ay dumidilim ng mga ulap ng bagyo. Ang labanang nilabanan nila ngayon ay ang simula lamang. Si Eduardo Mendoza ay malaya, at kasama niya, ang banta ng Operation Phoenix ay nananatiling buhay. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na sila isang magkakahiwalay na grupo ng mga individual na pinagsama ng mga pangyayari. Sila ay isang team, na buklod sa apoy ng kahirapan, nagkakaisa para sa isang karaniwang layunin. Tumingin si Anton kina Maria at Jasmine, nakakaramdam ng alon ng pasasalamat at pagmamahal. Tara, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Marami tayong trabahong gagawin. Habang papalayo sila sa umuusok na gusali ng Mendoza & anak, alam nilang hinaharap nila ang pinakamalaking hamon nila hanggang ngayon. Ngunit alam din nila na, magkakasama, mayroon silang pagkakataon na lumaban. Dumarating ang bagyo, ngunit handa silang harapin ito. Ang tunay na labanan para sa kaluluwa ng Mendoza & anak ay malapit nang magsimula. Ang mga araw na sumunod sa sunog at pagtakas ni Eduardo Mendoza ay naging isang ipu-ipo ng aktibidad. Ang balita ng pagtakas ng dating CEO ng Mendoza & anak ay dominado sa mga headline, habang ang pulisya ay nagsisimula ng isang pambansang paghahanap. Sina Anton, Maria, at Jasmine ay halos hindi natutulog. Hinati ang kanilang oras sa pakikipagtulungan sa mga otoridad at pagsubok na panatilihing nakalutang ang kumpanya sa gitna ng kaguluhan. Ang mga pansamantalang opisina ay umalinggaw ng isang frenetic na enerhiya, habang ang mga empleyado ay nagsusumikap na panatilihin ang mga operasyon. Isang hapon, habang sinusuri ang mga pinakahuling ulat mula sa pulisya, tumakbo si Jasmine sa opisina ni Anton, ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat. Nahanap ko siya, hinal niya, hawak ang kanyang tablet. Alam ko kung nasaan ang aking ama. Biglang tumayo sina Anton at Maria, pinalilibutan si Jasmine upang tingnan ang screen. Dito, isang naka-encrypt na email ang nagliliwanag ng nakakatakot. Ipinadala niya sa akin ito isang oras na ang nakalipas, paliwanag ni Jasmine, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sinasabi niya na gusto niyang makipagkita sa akin. Sa akin lang. Sumimangot si Anton, ang pag-aalala ay halata sa kanyang mukha. Isa itong patibong, sabi niya. Hindi ka maaaring pumunta ng nag-iisa. Ngunit si Maria, na pinag-aralan ang mensahe, ay nagsalita.
Marahil dapat nating payagan siyang pumunta, sabi niya, nakakagulat sa kanilang dalawa. Ano? Hindi, bulalas ni Anton. Masyadong mapanganib. Itinaas ni Maria ang kanyang kamay, pinapakalma siya. Isipin mo, Anton. Ito ay maaaring maging ang tanging pagkakataon natin na mahuli si Eduardo. Ngunit kailangang mukhang nag-iisa si Jasmine. Dahan-dahang tumango si Jasmine, nauunawaan ang plano. Kaya ko itong gawin, sabi niya, ang kanyang boses ay lumakas. Kailangan kong gawin ito. Pagkatapos ng ilang oras ng pagpaplano at koordinasyon sa pulisya, handa na ang plano. Pupunta si Jasmine sa lugar ng tagpuan, isang lumang warehouse sa labas ng Maynila, tila nag-iisa. Ngunit sina Anton, Maria, at isang team ng mga pulis ay malapit, handang pumasok. Nang gabing iyon, habang si Jasmine ay papalapit sa warehouse, ang kanyang puso ay malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng nangyari, isang bahagi niya ay patuloy na nanabik para sa pag-apruba ng kanyang ama. Itay, malumanay niyang tinawag habang pumapasok sa madilim na gusali. Jasmine, sagot ng isang pamilyar na boses mula sa mga anino. Anak ko. Naparito ka. Lumitaw si Eduardo Mendoza mula sa kadiliman, ang kanyang figura ay isang anino ng kung ano dati siya. Ang panahon sa bilangguan ay tumanda sa kanya, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag pa rin ng parehong intensity tulad ng dati. Bakit, Itay? Tanong ni Jasmine, ang mga luha ay nagbabantang bumagsak. Bakit lahat ng ito? Malungkot na umiti si Eduardo. Para sa iyo, anak. Para sa ating pamilya. Para sa pamana na itinayo natin. Isang pamana na itinayo sa mga kasinungalingan at katiwalian, sagot ni Jasmine, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng mga emosyon na bumabalot sa kanya. Nakikita kong pinuno nila ang iyong isip ng kanilang mga ideya, buntong hininga ni Eduardo. Ngunit hindi mahalaga. Maaari pa rin nating ayusin ang lahat. Hindi pa tapos ang Operation Phoenix. Nang napagtanto ni Jasmine ang mga figura na lumitaw mula sa mga anino sa likuran ng kanyang ama. Mga armadong lalaki na may matatag at determinadong ekspresyon. Ikinalulungkot ko, Itay, sabi ni Jasmine, umaatras ng isang hakbang. Ngunit tapos na ito. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw ng warehouse ay biglang bumukas, pansamantalang binubulag ang lahat. Pulisya, sigaw ng maraming boses ng sabay-sabay. Lahat sa sahig. Sumabog ang kaguluhan. Ang mga tauhan ni Eduardo ay sumubok na lumaban, ngunit mabilis silang nasupil. Sa gitna ng kalituhan, sinubukan ni Eduardo na makatakas, ngunit nakaharap niya si Anton. Tapos na, Eduardo, sabi ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng mga taon ng sakit at hinanakit. Sa pagkakataong ito, walang labasan. Tumingin si Eduardo sa kanyang paligid, nakikita kung paano gumuguho ang kanyang huling plano. Ang kanyang mga mata ay tumigil kay Jasmine, na nakatingin sa kanya na may halong kalungkutan at determinasyon. Ikinalulungkot ko, Itay, malumanay niyang sinabi. Ngunit ito ang tama. Habang dinadala ng pulisya si Eduardo at ang kanyang mga kasabwat, nagtipon sina Anton, Maria, at Jasmine sa gitna ng warehouse. Sila ay pagod, ngunit isang pakiramdam ng ginhawa ang bumabalot sa kanila. Nagawa natin, bulong ni Maria, isang pagod na ngiti sa kanyang mukha. Tumango si Anton, nilalagay ang isang kamay sa balikat ng bawat isa. Salamat, sabi niya ng simple, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko ito magagawa nang wala kayo. Si Jasmine, may luha sa mga mata ngunit isang matatag na ngiti sa mga labi, ay kinuha ang mga kamay ng dalawa. At ngayon ano, tanong niya. Tumingin si Anton patungo sa labasan ng warehouse, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimulang tumagos. Ngayon, sabi niya, muling itatayo natin. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin natin ito ng tama. Sa mga sumunod na buwan, ang Mendoza Ampersand anak ay nakaranas ng isang radikal na transformasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Anton, at kasama sina Maria at Jasmine sa kanyang tabi, ang kumpanya ay naging isang modelo ng business ethics at corporate social responsibility. Ang Mendoza Ampersand Anak Foundation for Social Development, orihinal na ideya ni Anton, ay naging realidad, nagpupondo ng mga proyekto na nagpapabuti ng buhay ng libu-libong tao. Si Maria, sa kanyang bagong papel sa Human Resources, ay nagpatupad ng mga pulisyang nauna sa kapakanan ng mga empleyado, ginagawang isa sa mga pinakamahusay na lugar upang magtrabaho sa Pilipinas ang Mendoza Ampersand Anak.
At si Jasmine, na nakahanap ng kanyang tunay na calling, ay namuno sa mga pagsisikap ng kumpanya sa sustainability at environmental responsibility. Isang taon pagkatapos ng dramatic na pag-aresto kay Eduardo Mendoza, sina Anton, Maria, at Jasmine ay nakatayo sa rooftop ng bagong gusali ng Mendoza Anak, nakatingin sa paglubog ng araw sa Maynila. Alam ninyo, sabi ni Anton, isang ngiti sa kanyang mukha, noong nagsimula ang lahat ng ito, akala ko ay lumalaban ako upang mabawi ang nawala sa akin. Ngunit ngayon na pagtatanto ko na sa katunayan ay lumalaban ako para sa isang bagay na bago. Isang bagay na mas mahusay. Tumango si Maria, ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng isang kapayapaan na hindi pa niya nakilala. Nakapagtatayo tayo ng isang magandang bagay mula sa mga abo, sabi niya. Tulad ng isang tunay na phoenix. Si Jasmine, na lumaki ng napakalaki sa nakaraang taon, ay ngumiti. At ginawa natin ito ng magkakasama, dagdag niya. Tulad ng isang pamilya. Habang lumulubog ang araw sa Maynila, binababad ang lungsod sa isang gintong liwanag, ang tatlo ay nanatiling tahimik, tinatamasa ang sandali. Dumaan sila sa apoy at bagyo, humarap sa mga pagtataksil at panganib, ngunit lumabas silang mas malakas, mas matalino, at mas nagkakaisa. Ang Mendoza Anak ay muling nabuhay, hindi bilang isang imperyong itinayo sa kasakiman at katiwalian, kundi bilang isang tanglaw ng pag-asa at positibong pagbabago. At sa puso ng lahat ay silang tatlo, si Anton, ang bisyonaryo na hindi nawalan ng pag-asa, si Maria, ang mandirigma na nagpatunay na ang dignidad at integridad ay palaging mananaig, at si Jasmine, ang dalaga na nakahanap ng tapang upang harapin ang katotohanan at buin ang kanyang sariling landas. Magkakasama, isinulat nilang muli ang kwento ng Mendoza Anak. At magkakasama, titingin sila sa hinaharap, handang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating. Dahil ngayon alam na nila na, habang sila ay nagkakaisa, pinapatnubayan ng katotohanan at integridad, walang hindi nila kayang lampasan.